Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross Watchers. Ito na po yung reading nyo for March 5 to 15. Ano man ng gender po ninyo, lahat ay welcome. Kung kailan man makarating sa inyo tong reading ko, kahit lumipas pa yung petsa na nasa title, okay? Kamusta ka Virgo? Comment mo dyan kung kamusta ka or taga saan ka, bago ka man dito or matagal na, yung mga ganun. Kung ikaw ba ay Virgo Sun, Moon, Rising, or kung ano man po ang gusto ninyong i-comment dyan. Recent past mo Virgo, you have Wheel of Fortune. Uy. Ibig sabihin may nangyaring shift. May nangyaring pagpapalit ng situation or may nangyaring pagbabago. Pagpihit ng ano mo to pagpihit ng fate. Pwedeng merong something na nangyari, hindi mo inaasahan. Or in the recently, itong kamakailan lang or recent past ay medyo pumapabor sa'yo yung kapalaran with the Wheel of Fortune upright, no? O pwedeng sinwerte ka. Naging maganda yung sitwasyon mo or nag-improve in the recent past. Present situation mo, yun lang. Medyo okay ka nung recent past Okay ang situation mo. Tapos nagkaroon ng change. Dito sa present mo naman, biglang parang cambio. No? Bigla naman nagkaroon ka ng ng loss or regret. Kasi ang Five of Cups is usually nagre-regret tayo or nangihinayang tayo dahil sa nawalang opportunity or something na nawala sa atin. Five of Cups is maaaring nadidisappoint ka dito sa present situation mo naman ngayon, no? Contrast. Parang contrast siya doon sa mo, kamakailan. O parang ang laki nung naging change. Literal na parang bumaliktad, no? From maswerte, from okay, biglang naging disappointing, no? Ganun yung napipick up natin sa cards mo. Near future. Ano yung susunod na pwedeng mangyari of the King of Wands, ha? So, parang sinasabi dito, lakasan mo loob mo, maging confident ka, Virgo. You need to do something. Actually, kailangan mong maging persuasive or persistent, Virgo. Kailangan mo i-assert, yes. Meron something dito sa King of Wands mo na kailangan mong i-assert pa yung sarili mo Yun yung next na gagawin mo. So may mga bagay ka dito na maaaring itatry mo yung kaya mo, yung best mo, ifo-force mo, maaaring ifo-force mo yan Ipupush mo talaga Ano yung best approach mo ba dapat dito sa situation mo? You have Page of Pentacles reversed. Okay. Kasi maaaring nakikita ko dito, nangihinayang ka kasi doon sa present situation mo. So, ang next move mo is sa mga susunod, ito yung mga susunod na pwedeng mangyari is nakikita ko na ipipilit mo pa rin. Lalakasan mo yung loob mo, ipipilit mo, gagawan mo ng paraan hanggat kaya mo.
i-assert mo nga, yun nga yung sabi ko. Kaya lang parang ang best approach na sinasabi sa'yo ng Page of Pentacles is huwag mo muna sigurong ipilit. O, yun yung na-feel ko sa intuition ko nung tinignan ko to eh. Parang ang best approach mo, di kung ukol, bubukol yan. Ito ay something na hindi mo pwedeng ipilit or madaliin eh. Parang ang sinasabi nung Page of Pentacles niyan, ang best na gagawin mo or approach mo dyan sa situation mo na yan, eh, hayaan mo lang mag-unfold naturally. Sabi ko nga, kung mangyayari yan, mangyayari talaga, hindi mo siya kailangan na ipilit. Apurahin. Oo. Try mo, pero ibig sabihin kung talagang hindi uubra, alam mo, huwag mo na siyang ipilit muna. Hindi naman sinabi dun na forever, hindi mo na siya gagawa ng paraan eh. Pero just in case lang na mag-initiate ka, sinimulan mo, inassert mo yan, tas parang hindi nag-work, eh baka siguro yun talaga yung tamang gagawin. Hayaan mo na lang muna siyang mag-unfold naturally. Okay? So, itong mga general energies na ito, general reading to, kung saan po tumutugma sa inyo, sa personal ninyo, sa career ninyo, sa business, or sa love life ninyo. Pwedeng mag-apply yan. No? Depende kung saan nagre-resonate sa inyo. Or paano nagre-resonate sa situation ninyo. Siyempre, kunin nyo lamang kung ano yung mga nagre-resonate, ano man yung maganda na mapupulot nyo rito, the rest na hindi magiging useful, hindi makakatulong sa inyo, eh huwag nyo na, i-ignore nyo na lang yung mga yun. Ano yung magiging challenge mo? Ang nakikita ko kasi, maaaring i-force mo yan, kaya lang, maaaring hindi ganun, kung amount ng pera yan, hindi ganun kalaking amount. Parang nakikita ko, start small eh. Wag muna malaki agad. Parang yun yung sinasuggest sa'yo ng best approach mo dito. Wag mong ipilit or wag masyadong malaki yung amount. Start small muna. Especially kung ano yan, pag i-invest yan, maglalabas ka ng pera. Tignan mo muna kung paano siya mag-unfold. Ano mang situation yan, sa pera man yan or hindi. Ngayon, yung magiging challenge mo is paano mo to pagkakasyahin. Oo, meron talagang something dito na ano. Huwag mo ipilit talaga eh. Kasi ang magiging challenge mo dito, pag pinilit mo siya, pwedeng hindi mo kaya yan i-keep, i-maintain. Diba? Something related talaga siya sa pera. Oo, di ba ganun naman yun? Halimbawa, lifestyle, ipinipilit mo yung ganitong lifestyle, eh, hindi mo naman kayang sustentuhan, suportahan yung ganyang klaseng gastos or budget sa ganyang klaseng lifestyle. It could be lifestyle, it could be pera or ibang bagay ha. General reading, sabi ko nga, kunin nyo na lang kung saang part ng sitwasyon nyo ito tumutugma. If this is a job, pwedeng hindi mo kayang gampanan yung dalawang job na yan, hindi mo kayang pagsabayin. It could be anything. Job, it could be your time, it could be your resources, your pera, yung energy mo, yung commitment mo. Sabi nga nila, hindi ka pwedeng maging loyal sa dalawang tao at the same time. So, kung relationship yan, hindi mo pwedeng i-keep pareho. Mamimili ka lang kung dalawang person yan. So, yun yung problema mo. Or, kung hindi yun yung situation, paano mo to pagkakasyahin? Paano mo mai-stretch? O halimbawa, budget. Paano mo pagkakasya until the next sahod? Or, kung meron mang mga responsibilities dito, paano mo pagkakasyahin yung oras mo, yung katawan mo, yung energy mo para lang magawa mo yung dalawang duties na yan or responsibilities na yan ng sabay. Oh, yun eh. Yung iba dito, parang nahihirapan kayong magbalanse. Tumansya.
or makapag-adapt, mag-adjust doon sa situation o situation man yan, relationship, no? Nahihirapan kayong mag-adjust. Ang problema niya dyan, hindi kayo ganun ka-flexible para makapag-adjust dyan sa connection na yan o relationship na yan or situation na yan. Ano yung possible outcome? Kung saan man papunta tong mga energies na nandito or situations na ito. Ano yung possible outcome? Kahihinatnan. You have the Eight of Swords. Okay. So, ang nakikita ko dito is limitado. Limitado yung kilos mo. Or hindi mo magawa yung gusto mong gawin. Bali, this is a temporary situation lang naman, Virgo. You need not worry too much kasi itong Eight of Swords is just a temporary situation. So, kung ang problema mo dito is money, yung challenge mo nga kung paano mo babudgetin pagkakashine. So, yun, pwedeng limited lang kasi yung kilos na magagawa mo. Kung limited din yung budget o kung limited yung time mo, yung energy mo o pera man yung pinag-uusapan dyan, siguro mas stuck ka muna for a while sa ganitong situation wherein limited lang yung mga kilos na pwede mong gawin. Or hindi ka pa, may stuck ka talaga niyan, literal na wala kang magagawa, hindi ka muna makakaalis sa ganyang situation until magkaroon na ng improvement. Oo, kasi pwedeng hindi mo pa talaga kaya umalis dyan sa ganyang situation. So, tsatsagain mo yan or may stuck ka muna dyan. Temporarily lang naman. May mga restrictions, limitations. No? May mga, hindi ka makaalis, hindi mo magawa yung dapat mong gawin or gusto mong gawin. Okay? Yung mga signs na lumilitaw dito. Pwedeng may mga water, fire, earth, air. Kung hindi alam yung water, Cancer, Scorpio, Pisces. Kung hindi alam yung fire, Aries, Leo, Sagittarius. Yung Earth, Taurus, Virgo, Capricorn, Air, Gemini, Libra, Aquarius. Actually, pala lahat nandito kasi may Cups, Fire, Earth, Air, Pentacles. So, it could be any sign na lang since nandyan lahat ng elements. By the way, Virgo, kung bago ka, don't forget to subscribe sa aking YouTube channel at follow na rin yung aking FB page kung gusto mo kong suportahan, tulungan. Bawat isang like, bawat isang follow, subscribe, malaki pong tulong or ambag yan sa growth ng aking channel or page. And by the way, be careful kasi marami pong fake na gumagaya sa FB page ko. Make sure na ang napupuntahan nyo, Purple Tin, na legit one and only Purple Tin, official FB page, meta verified, may check sa dulo. Whether blue yung check or hindi, meta verified pa rin yun. Ang hindi meta verified yung walang check. Ang gawain ng mga fake na gumagaya sa akin para makabudol sila, i-add friend kayo or sila yung mauunang mag-chat, mag-message sa inyo. Paulit-ulit ko sinasabi, pag may ganun, hindi ako yun. Okay? Kaya kung magpapauto kayo, bala na kayo ha. At kung gusto nyo maka-avail ng exclusive perks, services, or products sa akin, ay mag-avail kayo ng subscription sa aking FB page. Kung paano yun, mag-PM na lang po kayo ron. Kayo mismong mag-PM. Huwag po kayong mag-entertain ng mga purple tin na nang uuto sa mga comments, yung mga fake ha. At by the way, maraming salamat po dun sa mga laging nagla-like, nagko-comment, nag-share ng mga readings natin. Especially dun sa mga nag-avail ng subscription sa FB page ko, mga nag-avail ng membership at hindi umaalis sa aking YouTube membership program, pati na rin yung mga generous star senders natin. Sila Miss Michi, sila Miss Yoli, and many, many more. Okay? Thank you so much. So, wapa tayo ng mga oracle cards mo, Virgo. Luxury life, two-faced. Ano to? Soul contract.
catfish, shocking, clickbait, at you have situationship. So nakikita ko dito, kung nakakaranas ka man ng mga problema, setbacks when it comes to financial, huwag kang mag-alala kasi meron ka ditong luxury life. It could be na ito ay indication na balang araw or sa mga darating na months or years, magiging komportable rin naman yung buhay mo. Pero of course, depende yan kasi sa mga decisions, actions na ginagawa mo sa pagmamanage mo ng kabuhayan mo or negosyo mo, kaperahan mo. Siyempre, hindi ka naman mamumuhay ng komportable kung wala ka namang ginagawa. Di ba? Hindi naman sa sinasabi ko na wala kang ginagawa, Virgo, pero ang sinasabi ko dito sa card na to is makukuha mo tong ganitong effect kung alam mo yon na ma-manage mo ng maayos yung finances mo. Tsaka kung meron kang mga practical or mga practical na mga strategies, goals. Pero parang nakikita ko dito is balang araw, depende sa pagsisikap mo, maaari kang mamuhay ng napaka-komportable and luxurious even. Sinasabi dito, luxury life. Ayan. Comfortable wealth, indulgence, enjoying rewards because I deserve it. Pero kasi itong card na to is also pwedeng reminder sa'yo ngayon, Virgo. Lalo na kung you are living beyond your means. Kasi nga, may na-sense din ako dito sa energy mo ng Two of Pentacles na maaaring pinipilit mo yung ganyang klaseng lifestyle kahit hindi mo naman kayang i-maintain. So, alam mo na magiging consequence nun. If ever na nabubuhay ka beyond your means, ibig sabihin mas malaki yung gastos mo kaysa doon sa actual na na-earn mo. So, you do the math, alam mo yan. Alam ko yung mga Virgo practical. Pwede kasi itong advice kung meron kang something na maling ginagawa mo, or pwedeng ito ay lilitaw sa future mo, either. Okay? Two-faced, you could encounter someone na plastic, sinungaling, traidor, iba yung pinapakita niya sa'yo doon sa actual na ginagawa niya behind your back. Yan meron some kind of backstabbing or betrayal dito. Nagpe-pretend siya na loyal siya sa'yo, pero actually hindi. In love life man ito or hindi, ha? So, tingnan mong mabuti kung loyal ba talaga yung mga tao sa paligid mo. Kung yung mga sinasabi ba nila ay totoo or lang, front lang. Meron ditong soul contracts. Sabi dito, ito ay fated connection na pagtatagpuin kayo netong person na to. Maaring ito ay fated na pagtatagpo, karmic. Basta meron ditong tinutukoy na person na yung destined na mag-cruise ang landas ninyo. Romantic man yan or hindi. Catfish. Pagiging fake din ito pretending. Dito merong backstabber, betrayal, two-faced, doble cara, plastic, traitor. Ito namang catfish ay pagpapanggap. Ayan meron ditong pagpapanggap online, meron ditong nagpuput up lang siya ng image niya, gumagamit ng fake profile para lang ma-deceive ka. Itong person is not what you think he or she is. At mukhang meron ditong diba? Meron ditong mga exaggeration lang Meron ditong mga made up lang na mga kwento-kwento lang, chika lang, pero hindi naman talaga yun yung totoong istorya. It's not what it seems, no? So, parang meron ditong something na para lang ma-impress ka, maniwala ka, alam mo yung kagatin mo to, kumbaga, gagawan ng
magandang kwento para lang ma-impress ka dun sa mga kwento na yun. Eventually, para mapaniwala ka, mapabilib ka, o alam mo yun, mahulog ka doon sa mga kwento na yun or magagandang salita. So, be careful. Okay? Situationship. In love life monitoring, hindi general energies to. Kunin nyo lang kung saan nag-a-apply sa inyo. O situationship daw. O wala eh. Pagka sinabing situationship, hindi ka naman niya talaga jowa. Pero, parang ang feeling din, parang more than friends kayo. Pero, hindi ka binibigyan ng, ng label. No? So, magulo tong person na to. Kaya nga, ayan eh. May mga red flags na rin lumilitaw dito eh kung sa love life mo rin yung mga tinutukoy dyan. Di ba? Meron kayong unclear boundaries, meron nako-confuse ka, mixed signals ang napapala mo dito. Ang pakiramdam mo more than friends kayo pero less than lovers naman. So ano ba talaga kayo? Kasi nga wala naman kayong malinaw na label niyang person na yan eh. Okay? Kasi kung talagang clear yung intentions niya sa'yo, eh bakit kailangan may mga fake profile, pretending, di ba? May mga pampa-impress lang, alam mo yun? So, tingnan mong mabuti. Bago ka magbigay ng kung ano-ano, bigay lahat-lahat dyan sa person na yan, tiwala mo, etc. Mirror. Love. Kisses. Okay. Ito, different person to na dedetect ko rito. Kasi, ito, yung mga energies dito sa baba, fake. Betrayal. Taking advantage. Kukunin lang loob mo. Pero dito sa love reading mo, yung mga energies ay iba. Ng mga pipick up kong energy dito. Pwedeng ibang person yung tinutukoy dito. Kasi ang nakikita ko rito love, attraction, actually unconditional love ito. So kung walang ganyan dito sa present mo, kung iba yung energies dito sa current person na kakonect mo, this could be a future person. Baka mamimit mo pa lamang ito. Kasi parang meron ditong fated na sinasabi. Kaya meron ditong fake person, betrayal, situationship, pero merong ibang energy na pumapasok. At maaaring yun yung fated mo. Na pareho kayong maa-attract sa isa't isa, mamamagnet sa isa't isa. Unconditional love, dalawang card yan. Equal ito, give and take, giving and receiving affection. So malayo yan dito sa situationship energy at saka dito sa mga fake na ito na lumalabas kanina. So pwedeng this is a new energy ng person na paparating pa lamang sa iyo. Oo. Kasi nakikita ko rito magkakaroon muna ng ending which is yung ending siguro dyan sa situationship mo. And then dun mo pa lang siguro mamimit, dun pa lang papasok yung new person na yan na may unconditional love. Equal attraction feelings yan. Talagang mafo-fall in love kayo sa isa't isa. Equal give and take yan. So ito maganda yung energies na nakikita kong parating sa love life mo. Although makakaranas ka muna ng breakup dito sa maling person. Pero ang importante doon yung tamang person na darating sa iyo. Kasi nami-mirror yung isa't isa Pantay talaga na alam mo yun, match kayo nun. Oo. Maaring itong person na to is nagkaroon din siya ng kapareho mong mga trauma. Parang kapareho rin na nangyari sa mga failed love life mo. Baka yun yung something in common sa inyo. Kaya siguro, madali kayong makarelate sa isa't isa. Okay? So, ang nakikita ko rito, mag-i-end muna yung connection mo sa maling person and then magiging single ka muna. No?
And then, at saka pa lang papasok sa'yo yung new person na yun na ano mo, ka-mirror mo, ka-unconditional love mo. Okay? Godspeed, babush.